Senator Grace po is next. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa inyong pagdalo ngayon para maliwanagan ang ating mga tanong. Alam niyo po, sa kahit na anong laban, dapat kilala natin ang ating mga kaaway. Sigurado ko sa inyong mga intelihensya, meron na kayo talagang mga pangalan ng mga dapat hanapin. Nais ko lamang itanong kung ito bang mga pangalan na ito, lalong-lalo na kung malakas ang ebidensya at kailangan puntahan, ito ba'y nakapaskil ang kanilang mga litrato o ito ba'y naka-upload sa anumang website ng PNP o ng gobyerno para makatulong rin ang ating mga ordinaryong mamamayan at makilala sila para maiwasan sila? Sa ngayon, Your Honor, kung wala pa silang warrant of arrest, hindi pa po namin sila pwedeng i-publish yung kanilang mga mukha. We might be violating the law kung ipapublish natin. Pero kami po sa intelligence, meron na po kami mga mukha ng ibang personalities na yan. Ito naman po, kasi marami rin naman mga pronouncements ang mga kasama natin sa gobyerno kahit wala pa namang mga lehitimong kaso o warrant. Sinasabi na rin ang pangalan nila at mga mukha nila ay nakikita na natin sa dyaryo. Maaari sigurong kung hindi man banggitin officially na sila ay may kaso pa o talagang guilty na, siguro pwedeng sa law enforcement ninyo sa baba, lahat po sila ay may kopya naman yan ng mga hinahanap ninyo. Lahat po ba ng mga police precincts merong mga kopya niyan ng mga hinahanap ninyo? Meron ba kayong top 100 or top 200 na mga hinahanap sa ating bansa ngayon? Your Honor, yung sa police station level po, iba po yung hawak nila, Your Honor. Sa kanila, meron silang sariling top 10 na hinahabol. May mga mukha yan, may pangalan. Sa provincial level, meron ding iba. So, up the line po, Your Honor, meron po kayong mga mukha. Pero yung top 10 na yon, yan ba yung may mga warrant or not necessarily? May warrant, Your Honor. Hindi May po namin warrant. pwedeng ilagay sa wanted list kung walang warrant of arrest. So, dun lang sa intelligence ninyo, ang may kopya ng mga wala pa naman warrant, pero merong basis for questioning. Yes, Your Honor. Okay, para maliwanagan lang yan. Tapos, kasi nabanggit din na ang Pilipinas ay kasama sa global drug trade. Hindi ba mismo ang ating Pangulo sinabi rin na marami nga sa mga big time, wala na dito sa ating bansa, nasa ibang bansa, o kaya galing sa ibang bansa. So, meron po ba kayong pakikipagtulungan o ugnayan sa intelihensya halimbawa ng China para matukoy kung sino-sino itong mga ito na naririto sa Pilipinas o may kaugnayan sa Pilipinas? Yes, Your Honor. So meron kayong pakikipagtulungan. Yes, sir. Sila po ba ay maayos naman na nakikitungo sa atin tungkol dito? They're expressing their desire to help us. But I cannot readily say na to what extent yung kanilang pwede ibigay. Kasi hindi po natin hawak yung utak na, Your Honor. At sa tingin niyo ba pinoprotektahan rin nila ang kanilang mga mamamayan at ayaw din nilang masyadong tulungan tayo? At sa ngayon, Your Honor, very aggressive po sila sa kanilang pag-offer ng services sa atin. Every now and then, tumatawag sa atin at ikipag-meeting. Meron bang Chinese triad dito na nag-ooperate sa droga? Yes, Your Honor. Meron at natutukoy naman ninyo, nandito ba yung pinakaulo nila o wala? Wala po, Your Honor. Pero may mga tauhan sila na kilala ninyong konektado? Meron. Sige po, siguro kung ito po'y sensitibo, baka pwede niyong bigyan yung komite ng update kung ano na nangyayari kahit na hindi na natin i-discuss dito. Yes, Your ng Honor. bukas. Yung isa po na nais nating matanong, kasi meron pong tinatawag na parang anatomy ng drug trade.
Sino yung ulo, sino yung mga nasa ilalim nito, doon natin natutukoy ang iba't ibang mga kasangkot dito. Pero ganun din sa ating mga kapulisan, meron pong order of battle. So, syempre kayo po, katulad niya, nandito kayo ngayon, ang dami niyong trabaho, dami niyong kinakausap, ang dami ninyong awards. Meron bang nakatukoy na pinuno sa bawat rehiyon na point person ninyo dito sa laban sa droga? Sinong in charge ng halimbawa sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao na kinakausap niyong direkta na may responsibilidad pag hindi bumaba ang insidente ng droga sa lugar nila? We use our chain of command, Your Honor. At the regions, yung mga regional director, at the provinces, yung mga provincial director, city director, chiefs of police, we use our chain of command. So yun din ang inyo, walang specific na appointed mula sa inyo para lamang sa droga. Talagang chain of command. Yes, Your Honor, we use our organizational structure at sila po ang nananagot doon sa kanilang lugar. Kaya po, tatanggalin natin sila kung mahina yung kampanya nila sa droga. After 3 months, tatanggalin po natin sila, Your Honor. Salamat po para mas malinawan. Alam niyo po, nung dati akong namuno ng Committee on Public Order, ang isa sa nabahala ako ay ang pagkakaalam na ang bawat presinto ay merong maintenance and other operating expenses na nung panahon nung isang 16th Congress, 1,000 per police officer lamang. Itong MOOE na ito, pambayad na ng panglinis dun sa presinto, kape, gasolina, kuryente. Hanggang ngayon po ba, ganun pa rin ang budget ninyo para sa MOOE? Yan yung susunod na pinaka-standard na computation, Your Honor, per capita. 1,000 per per head. Per Kasama month. na po ba dyan yung gasolina ng mga patrol nila? Hindi pa, Your Honor. So merong separate. Magkano yung allotment para dito? Hindi ko po dala-dala ngayon yung Siguro, request, Your Honor. tama po kasi para pag nag-deliberate kami ng budget, gaya nga ng sinabi ni Senator Recto, ay matignan natin kung reasonable. Kaya ako naman natanong yan. Sa mga iba't ibang lugar o probinsya kung saan napakaliit ng suporta maski ng local government dahil wala rin silang masyadong pera, ang nalaman namin, yung mga local police precincts umaasa dun sa mga may kaya sa lugar na yon. Ngayon, dun sa mga lugar na yon, ang mga may kaya na nais tumulong sa pulis ay merong hindi masyadong magandang intensyon din. Alam naman natin, wag na natin banggitin, pero maaring ang iba sa kanila konektado din sa droga. Kaya, yung allowance ng pulis, mas tinaasan ninyo, masaya kami doon. Kami rin ay nagpapasalamat na gano'n ang inyong polisiya, pero dapat din yung pag-maintenance ng mga presinto, mapataas natin at susuportahan natin ito para hindi sila makorrupt ng mga kung sino man ang naghahari-harian doon sa kanilang mga probinsya. Ang isa pang nais kong tanungin kasi, alam ko si Chief Luterio ay very capable. Ngayon, nung nag-usap tayo noon, nung huling meeting natin, nabanggit po ninyo na nababahala kayo na hindi pulis ang mamuno ng intelligence affairs ngayon sapagkat ng internal affairs ngayon sapagkat napakamaselan at delikado ang inyong mga operasyon. At sabi ko naman, ay kaya na ninyong protektahan yan. Kung kinakailangan, naisip ko nga, baka dapat kunin din ninyong tulong ng military kung papayagan yan para magkaroon ng mas balanse. Ito lang po kasi na naisip ko, hindi ko natanong sa inyo noon. Sabi nyo kasi ngayon marami kayong ginagawa pa. At siguro pag natapos na ninyo yung kampanya at saka ninyo papalitan at gawing sibilyan. At narinig ko rin po at ako'y masaya na nakapagsumiti na kayo sa Pangulo ng mga pangalan ng mga sibilyan na pwedeng mamuno ng IAS. Ito ngayon ang aking nais itanong. Sa operasyon ninyo ngayon, na nais ninyong makuha ang inyong layunin na mabawasan ang problema ng droga in 6 months, mas kailangan po kasi natin ngayon ang sibilyan na nandyan. Kasi pag natapos ng operasyon ninyo, edi mas lalo nang hindi kailangan sapagkat ngayon nga ang maraming controversial na mga katanungan ukol sa mga ibang operasyon ng ating mga kapulisan.
Kaya para hindi na rin kayo mapulaan, sa tingin ko mas maganda yon. At si Chief Lutero, pwede naman kasing side by side sila doon eh. Ewan ko kung ano yung struktura ng intelligence. Wala po akong question sa inyong kapabilidad, sir. Ito lang po talaga yung nakasaad. Kaya nga po pinipilit natin na matupad. At alam ko, ang kabaliktaran ninyo dun sa mga nakaraan na nakaupo dyan, kayo ay action-oriented. Kaya umaasa ko na yan ay matutugunan sa lalong madaling panahon. Nais ko rin pong tanungin, alam ko na tanong na ito, no? Pero nais ko lang siguraduhin na ang mga pulis natin na nakakapatay ay bigyan ng tamang psychological briefing ukol dito para hindi naman din sila maging hardened rin, di ba? Naintindihan nila. Tapos nais ko rin bago ako magtapos, ito. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol dun sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala pong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ni Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na sabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. So depende doon sa kanilang anatomy kung saan yung mas nasa mataas. taas, mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun, kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, nagbibigay kami ng awards. Or kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kaming sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. O sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Tanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong idagdag si Yusek Kuy, sir? Thank you, ma'am. Ma'am, doon sa recent meeting ng Dangerous Drug Boards, there was a resolution prepared allowing or encouraging the different operating units under the Dangerous Drug Boards like the PNP, the PDEA, the NBI to give awards, monetary incentives to their operatives for successful drug operations. So, mga magkano po? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Wala pong specify na amount but depende po yon sa availability ng funds. At ito'y galing sa budget mismo ng Respective units, ma'am, agencies. wala, hindi galing sa Office of the President Hindi pa, Intelligence ma'am. Fund. Hindi pa yon. Hindi pa yun, ma'am. Sige. Ang atin lang babantayan dito ay hindi gamitin ng mga mismong kasangkot ang pabuya na yan na magtuturo sila ng mga kasamahan nila tapos sila makakatanggap ng reward.
tignan din natin kung ano talagang mga koneksyon nung mga kasangkot dito. Malapit na yung oras ko. Nais ko na lang sabihin, unang-una, sa ating CHR, maraming salamat din sa inyong courage na patuloy din ninyong ginagawa ninyong trabaho. Napaka-popular ng laban sa droga. At gusto natin, lalo na bilang mga magulang, na maging ligtas ang ating mga anak. Pero kasama din nun ang kaligtasan ng bawat inosenteng mamamayan. At kailangan kayo dyan. Sa atin naman pong mga kapulisan, ang aking mataas na paghanga at respeto sa inyo noon pa man. Nung kayo iniimbestigahan ko, kasama ko nga si General Magalong dyan sa Mamasapan noon pa. Alam ko delikado din ang inyong trabaho. General De La Rosa, kung meron akong masasabi tungkol sa inyo, nakakausap niyo ang ating mga kababayan at naiintindihan kayo. At yan ay napakahalaga para mabigyan sila ng kapanatagan. Pero paalala rin na ang kapangyarihan paminsan ay nakakalinlang. At pagkat ikaw ay libutan ng mga tao na mga kasama mo lang palagi, baka makalimutan natin ang ating talagang mandato na talagang tulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga walang laban. Kaya muli, maraming salamat sa inyong mga ginagawa para sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga walang laban. Salamat. Thank you, Senator Grace. Senator Kiko Pangilinan? Senator Gordon. Dick Gordon. Madam Chair, can I go to the comfort room, please? Yes, certainly. Kanina pa ko, That sir. is- Kanina that pa is ko, your- ma'am. Ihi na talaga ako eh. That is your human right. Pwede mo? Yeah. Salamat po, Madam Chair. You need 1 minute? 2 minutes suspension.